nag-send siya. So nagulat yung misis ko mga kamars. Grabe. Ang laswa tingnan mga kamars, no? Meron po akong nagawang mali. Tinago ko po to sa inyo kung bakit di ako nauwi na Bukana. Kawawa talaga si Kamuning kasi halos, sasabihin ko na sa inyong totoo mga kamars, halos buong katawan ni Kamuning kita talaga. Sobra na po akong nahihiya kay Kuya Jacker, kay Ate Ann, yung mga tao po doon sa Bukana. Tumasabi ko sa iyo, napakabastos mong tao. Makademonyo yung pag-isip at pag-utak mo. Tumulong ka nga, pero anong ginawa mo sa tao? Sinira mo ang buhay. Pati asawa ko, chinat mo pa ng kabastosan mo. Gusto mo talagang sirain si Kamuning kay Janjan at gusto mong kaming lahat ay mawala yung tiwala namin kay Kamuning. Ay, Janjan, kapay Kuya Igor, napabili po ni Janjan. Alright, so mga kamars, gandang umaga sa inyong lahat at gulat ako sa mga kamars, no? Matagal ko na to siyang alam about kay Kamuning, no, kamars. Gusto ko lang magsalita, no, kamars, no, doon sa tao na gumawa ng hindi maganda kay Kamuning. So grabe yung ginawa mo. Grabe yung ginawa mo sa kay Kamuning. Hindi maganda yung ginawa mo. Grabe. Hindi basta-basta yung ginawa mo, para kang makademonyo yung ginawa mo kay Michelle. So grabe yung grabe yung mga salita na hindi maganda na ginawa mo. Di ko grabe. Grabing iyak ni Kamuning na sa akin. Alam niyo mga kamars, no? Hindi sana ako magsalita ba dahil sa sobrang medyo natulala ako sa ginawa ng lalaki, no? Dahil hindi ko sana malaman to mga kamars, kaso lang may isang lalaki na nag-message sa asawa ko. Nag-message na mayroon daw silang sex scandal, video sex scandal ni Kamuning. Sabi naman ng misis ko, magagawa-gawa na ng kwento ba? At baka naman edited. So sabi ng misis ko, subukan mo. Sige nga. Ganon ba ni misis ba? Kasi parang ang sabi ng misis ko, sige nga, kung totoo ba yung sinasabi mo. Parang hinuhuli-huli ba kung totoo ba. Di maya-maya mga kamars, itong lalaki bigla siyang nag-send siya. So nagulat yung misis ko mga kamars. Grabe. Ang laswa tingnan mga kamars, no? Kawawa talaga si Kamuning kasi halos, sasabihin ko na sa inyong totoo mga kamars, halos buong katawan ni Kamuning kita talaga. Siyempre nakita ko na rin, pero hindi ko kayang pagmasdan mga kamars kasi siyempre bilang lalaki mga kamars, no, nakakaisip tayo ng medyo pero sabi ko, bakit mo kasi kinausap yan? Ano bang kuang tao na yan? Sabi ko, ibig sabihin pala na nagloko pala si Michelle kay Janjan. So
Pero hindi naman ako sabing nag-judge agad na yun ang naisip ko ba. Yun ang napag-usapan namin. Kaya nung gusto kong mag-chat, pero parang ayaw kong sabihin kay Janjan, kay Michelle, para kong nahihiya magsalita, parang ano bang kuwan. Itong misis ko naman, hindi nagpaalam sa akin, nag-chat kay Michelle ngayon na mayroon ng ganun na picture. So, alam niyo mga kamars, naawa talaga ako kay Michelle talaga. Ayun pala mga kamars, mayroon palang ginawa talaga na kaya pala nagawa to ni Michelle dahil mayroong problema na talagang siya ang nagsalo, no? So, hindi ko pwedeng sabihin dito mga kamars. Basta ang nasabi ko lang, alam ko na rin to. Siyempre bilang respeto rin nga dyan at sa mga viewers ni Kamuning, Idol Japper Sniper, sa lahat ng mga manonood niya, sa lahat ng mga kapatid ko. Yun nga mga kamars, no? Grabing iyak ni Michelle talaga. Sabi niya, kuya, sana mapatawad niyo ako. Grabe iyak. Kaya nung nag-usap kami, grabing awa ko kay Michelle talaga. Hindi naman tayo, no mga kamars, no? Kahit pa sabing lahat naman tayo may pagkakamali, no? Tanggap naman siya ni Janjan kasi pinaliwanag niya kung bakit. Kaya maraming salamat kay Janjan at napakalawak ng pag-iisip mo. Talagang halata talaga na mahal mo talaga si Michelle. Hindi mo siya iniwan, hindi mo siya tinalikuran. Jan, salute. Napatawad mo si Michelle. At huwag kang mag-alala. Kaming lahat ay support sa iyo at kung ano mang nagawang mali ni Kamuning, napag-usapan nyo naman. At saka isa pa, hindi rin to ginisto ni Kamuning. Yun ang sabi niya. So, ang dami lamok. Sarado. So yun nga no mga kamars, no, talagang grabe. Napanood ko kanina yung ano ni Kamuning, grabe. Tulo talaga ang luha ko. Talagang kaya pala nakita natin yun sa mga vlog niya mga kamars na parang walang kabuhay-buhay, malungkot siya, magsalita lang siya pero parang mahalata mo na may tinatagong problema talaga yung tao. Kaya pala isa rin yun na dumiretso na siya ng Burias. At hindi na siya dumaan ng Bukana dahil yun nga mga kamars, marami na rin nakakaalam doon. Isa na rin si Idol Japper, nakaalam na rin pala. So yun, sabi niya iba-vlog daw niya para malaman daw, bahala daw kung may manood o wala. Bahala na daw kung mapatawa daw siya ng buong pamilya namin. Sabi ko naman, huwag kang mag-alala, Shell. Tayo naman ang nagkakamali, hindi naman tayo perfecto. Yan, paliwanag mo. Siyempre, nandun din ang ano namin. Siyempre, mapapatawad ka namin kasi isa ka na rin sa aming pamilya. Kaya huwag kang mag-alala, Shell. Ang may payo ko lang talaga sa'yo, Shell. Huwag ka na talagang magpadala ng iyong emosyon. Huwag ka na magpadala sa mga tao na sa tingin mo na binablockmail ka, sa tingin mo na huwag kang magpadala. Humingi ka ng tulong kung sinong kausapin mo, kung tama ba itong gagawin ko, gusto niya ba ng ganit. Halimbawa, gusto kanyang kailangan may kapalit yung tulong kasi kailangan may magano tayo. Siyempre, pakita mo yung sarili mo sa akin para maanuhan din ako, mga ganon. Huwag kang magpadala niyan, Shell. Kasi, grabe. Napaka-high-tech ng panahon ngayon. May cellphone na. Pakita mo ba lang isang screenshot na lang yan. Tapos grabe pa ang sinasabi ng lalaki na yun. Ilang beses na daw kayo. So, ito lang masabi ko sa tao na yan. Sana hindi yan babalik sa'yo. At sana hindi yan babalik sa pamilya mo. Yung ginawa mo kay Michelle. Ito masabi ko sa'yo, napakabastos mong tao.
makademonyo yung pag-isip at pag-utak mo. Tumulong ka nga, pero anong ginawa mo sa tao? Sinira mo ang buhay. Pinagkalat mo pa sa social media, kahit sinong friend ni Kamuning, siniraan mo pa. Pati asawa ko, chinat mo pa ng kabastusan mo. Gusto mo talagang sirain si Kamuning kadyan at gusto mong kaming lahat ay mawala yung tiwala namin kay Kamuning. Pero diyan ka nagkakamali. Si Kamuning ay pamilya na namin. So na intindihan namin kung anong pinagdadaanan niya. So hindi ko lang sabihin dito kung anong pinagdadaanan niya. Siya na yung si Michelle na bahala kung anong sasabihin niya. Pero dito masabi ko lang sa lalaking ito, Wala na akong pakialam kung itakwil po ninyo ako or hindi na kayo manood sa channel ko or hindi nyo na ako supportahan. Pero kasi mga kapatid, hindi ko na po kasi kaya. Kasi parang nakakulong ako na wala akong laya. Tinatago ko yung problema ko na dapat hindi naman po dapat. So dito ako sa dagat kasi gusto ko po mag-relax. Hindi ko din po kasi alam kung ano po ba yung dapat ko pong gawin. Sobra na po akong nahihiya kay Kuya Japper, kay Ate Ann, yung mga tao po doon sa Bukana, sa lahat na nakakasama ko, dyan, kapay Kuya Igor, sa pamilya po ni dyan. Sobra po ako nahihiya sa kanilang lahat. At sa inyo lahat ng aking mga subscriber. Alam ko po na hindi nyo po magugustuhan yung sasabihin ko. Pero kailangan na po ninyo itong malaman. Nung panahon po na nung August po mga Kamuning, August 23 po nasa Pinyan pa po ako mga Kamuning. Tapos August 23 din po umuwi po ako ng Bukana dahil tapos na po yung mission ko sa Pinyan na ayusin yung mga papel ko po. pero po akong nagawang mali. Tinago ko po doon sa inyo kung bakit hindi ako nauwi na Bukana. Kulong ako. Basta napunta ako ng Davao, bigla ko umuwi ng Davao. Bakit dito ako dumiretso sa Boreas para sa challenge? Kasi hindi ko na din po kasi alam kung ano po yung gagawin ko. Kung wala na lang magbigti ako, makabatay ako. Alam ko po mali po yung ginawa ko. Sana mapatawad po ninyo ako. Diyan po. Pinatawad po ako ni Diyan. Diyan po si Diyan nung panahon po na yun na stress ako kung bakit ayaw ko na po mag-vlog. Kasi ayaw ko na talaga guys. Ayaw ko na po pumarap sa camera. Kasi nahihiya na ako sa inyo lahat. Sabi po, meron po akong nakausap na isang lalaki po that time. Na sabi po ay susuportahan po niya ako, tutulungan po niya yung pamilya ko. Pero may kapalit po ng buong pagkatao ko po mga Kamuning. Pinakita ko po yung ano ko sa kanya. Pero hindi naman po tama na ikanat niya po yung picture ko. Umabot kay Kuya Igor. Pati sa asawa ni Kuya Igor, kay Mama Rhea, sinend po niya yung picture ko. Yung picture ko na malaswa. Hindi naman po ako ganun. Lumapit
po ako sa kanya dahil panahon po yun na hindi ko na po alam ang gagawin ko. Alam na rin po ito ng tita rin, ni Chan. Pinapauwi po ako ng tita rin ng panahon na ako po nasa Davao. Pinapauwi po ako ng tita para tapusin itong problemang po ito. Pero di ko po alam kung kailan po ito matatapos. Wala po ata itong hanggan, mga kamunik. Pero alam ko po na mali po yung ginawa ko. Nagsisisi naman po ako, mga kapatid. Gabi-gabi, araw-araw, humarap ako sa camera. Pero hindi ko po pinapakita sa inyo na may problema ako na malaking kakahiyan yung ginawa ko. Lalo na sa partner ko na malaki yung tiwala po sa akin, pero hindi ko po alam kung hanggang saan ulit siya magtitiwala sa akin. Baka hindi na ako takapin ulit dito. Tapos nanahimik ako simula noong August hanggang December hanggang January. Nanahimik po ako. Hindi ko na po pinapansin yun. Kay Ate Gloria, sa asawa ni Noria de Guzman. Gloria de Guzman po yung asawa ni Noria. Humingi po ako ng tawad po doon sa kanya ng panahon po noon. Pinakausap ko po kay nanay yun, pero hindi po tinanggap yung sorry ko, yung apologize ko. Hindi po tinanggap. Pero binablockmail po ako. Binablockmail po ako nila. Hindi ako umuwi ng Bukana dahil ito sa problema na ito. Masakit na sa dibdib po. Alam ko nakasupport po kayo sa akin, pero mali-mali po yung ginawa ko. Sabi nakakatiya. Sinandiyan yung picture ko kay Igor. Hindi ko na lang pa ipapakita dahil sobrang lasawa po niya. Skandal ko po yun. Skandal po namin dalawa ni Noria. Mali. Patawarin sana ako na nyo lahat. Alam ko pa maintindihan po ninyo din ako kung bakit ko din po nagawa yun. Nilabas ko na po yung dapat ko pang nasa dibdib ko. Siguro po mga kawali, makakahinga na ako ng maluwaan. Kasi ilang buwan ko din po itong dala-dala, mga kamuni. Sinabihan din po ko na dyan na wag na ako mag-vlog, magtrabaho na lang ako. Ayun po yung mga panahon na kung bakit di na ako magbablog, hindi na ako harap sa camera, kung bakit gusto ko ibigay yung channel ko sa pamilya ko para sila na lang po yung mag-vlog. Pero nagsisisi naman po ako eh. Pero ngayon po ako muna nagchat-chat po kami dalawa ngayon. Matagal ko na po siya hindi po nakausap. Binalak po niya ako. Yung account ko po na Michelle Ignacio na active ko po na ginagamit po dati, tinanggal ko po yun. Hindi ko na po yung ginagamit dahil nga po doon na nagtatago po ako. Ayun po yung isa po sa dahilan kung bakit ayaw ko pong umuwi. Kasi binablockmail po nila ako. Sana alam ko po marami po makakapanood nito. Gusto ko lang po sana lumapit ng tulong po sa inyong lahat. Nailapit ako kay Rapidol po. Kasi kahihiyan ko na po yung inaano po niya, pinapasa po niya sa mga tao. Kaya idadami ko na rin po siya sa kakahiyan. Ngayon po mga kamuni, ang gusto po niya po mangyari, nung time na in-unblock ko po siya kahapon, ang gusto po niya ko po siya i-block. Sabi niya, ibalik po niya si Norman, susuportahan daw niya ako sa challenge. Pero hindi ko na po kaya kasi katulad po kayo niyan, minura po niya ako kasi alam na rin po ito ni Nick with the upper natin.
Minura po niya ako na parang palamunin niya ako. So yung mga Mars at grabe talaga yung ginawa ng lalaki na yun, no? At dapat sa mga ganong lalaki, no, huwag pamarisan at grabe. So yun yung mga Mars at grabe yung ginawa niya talaga, no, kay Michelle, no. So yun nga, gustong ipatulpo ni Michelle yung lalaki na yun. So nandyan yung mga ebidensya, mga Mars, no. Nandyan yung sinend niya na picture at nasave agad ni Mrs. yun kasi binura niya agad eh. Ang ginawa kasi ng lalaki, mga Mars, bigla niyang pag-send niya, ganun. Kasi hinuli-huli ni Mrs. eh. Kasi mayroon daw video 6 scandal si Kamuning. Ngayon, ang ginawa ni Mrs. Kasi si Mrs. May pagka-intelligence to eh. Sabi niya, sige nga, ano mo nga, i-send mo nga yung kuan. Baka naman naninira ka lang. Ganun. Di ngayon, mamaya i-send ko. I-send na yan. Dami niyang sinasabi. Dapat malaman to ni Janjan na masamang babae si Kamuning, ganun yung sinasabi. Di ngayon, maya-maya nagsin nga, tinawag ako ni Mrs. Love, lika nga, mayroon akong sa'yo, tingnan mo. So pagtingin kong ganun, ano ba yan? May bago ka na namang dyan. Pag patingin niya, pag niya sa akin cellphone, nagulat ako, sino yan? Si si Michelle. Grabe naman, hindi ako nakaganon ako, grabe naman yung na yan. Sabi ko, sino ba yung lalaki na yan? Ayan, tapos mabuti na i-screenshot ko, sabi ni Mrs. Na-screenshot ko agad kasi pag send daw, tapos may seconds lang daw, ang bilis. Seconds. Inano agad. Iniris agad yung picture. Talagang grabe. Grabe ang baka talaga, grabe ang nakakahiya talaga, no. So grabe, ang lakas ng loob talaga ng lalaki ng mga gusto talagang sirain ang buhay ni Kamuning. Gustong sirain talaga sa mga tao, mga sabi ko, i-block mo yung lalaki na yan. Grabe ka, bastos ng tao na yan. Biruin mo yun, anong ginawa niya yung kay Michelle. Sabi ko, nag-isip ko, bang tagal na ba to? Or alam kaya ni Janjan to? O ang isip ko agad, mga Mars, nagloko si Kamuning. Niloko ba si Janjan ba? Kaya sabi ko, i-block mo yan. Mukhang kaya hindi ako nag-chat ako kay Janjan, hindi ko masabi-sabi dahil nahiya nga din ako ba. Siyempre, mabait yung tao, tapos yung pala, alam na rin pala ni Janjan, mga Mars. Yan pala ang isang dahilan na pumunta si Kamuning sa Davao. Dami na mukha. Kaya mga lamok kayo. Dami lamok, guys. So yung mga Mars, sana suportahan pa rin natin si Michelle, no? At grabe, hinang-hina na siya ngayon. Ina-advisean ko nga na grabing niya, patawad kuya, grabing hingi niyang tawad. Iyak nang iyak siya. Sabi ko, wala ka namang kasalanan sa akin, Michelle, eh. Wala kang kasalanan. At least sinabi mo yung totoo. Sabi niya, kuya, tawarin niyo kuya, ganito kasi kaya ko nagawa yun dahil sa yun nga, mga Mars, hindi ko pwedeng sabihin. Ayoko na yung dahilan, ayoko na galing sa akin, dapat manggaling kay Michelle. Hindi, kumuha lang ako ng nagpaalam naman ako sa kanya, mga Mars, gusto ko lang magsalita doon sa laki dahil napakabastos talaga. Biruin mo yung kaya niyang mag-send ng ganong picture na video 6 scandal ni Kamuning doon sa asawa ko. Wala siyang respeto. Kahit sa asawa ko, wala siyang respeto. Napakabastos niya. So yun nga, mga Mars, bahala na kayo kung anong makukomment dito, mga Mars, kung anong ma-advise nyo kay Michelle. Panorin nyo lang sa channel niya. Grabing iyak niya doon.
Basta para sa akin mga Mars, tanggap namin si Michelle dahil isa na siya sa aming pamilya. Ayan, at kung ano yung mahal ng kapatid namin, siyempre mahal na rin namin yan. Isang pamilya na rin namin yan, no, mga Mars. So ganun kami, no. Hindi man tayo tinatawag na perfecto kasi wala naman talagang perfecto dito sa mundo, mga Mars, pero ang masabi ko lang talaga, grabe yung ginawa ng laki na yun. So nandyan yung picture, mga Mars. I-blurred ko lang yung mukha para magkaroon kayo ng ideya. So yan, oh. Yan yung mukha na yan. Pero medyo i-blurred lang natin, mga Mars, kasi wala pinahiya na yan si Kamuning, mga Mars, tumulong nga siya, mga Mars, pero may kapalit. Grabe yung ginawa niya kay Michelle. So sana sa lahat ng followers ni Kamuning, sana suportahan nyo pa rin siya. At mabuti at sinabi niya, kasi kung ano daw ang iniisip niya, di na daw niya alam. Parang may time pa na parang gusto niya nang magpakamatay, mga ganon ba. Sabi ko, magdasal ka sa Panginoon, Michelle, at sana naman sa sunod wag ka na magpadala sa emosyon mo, wag ka magpasilaw sa pira, wag ka magpadala sa na parahin yung sa tingin mo parang mali, wag mong gawin. Alam ko naman na ka sa pamilya mo, pero sana naman tingnan mo na yung sitwasyon, kung maganda bang kahinatnan nito, kung ano bang, di ba ako mapapahiyan nito. Kasi isipin mo, Shell, ang pira kayang bayaran yan, pero yung natin, yung reputasyon natin, yung nakatatak na yan sa utak ng tao. Siyempre, respeto na rin sa sarili mo, at respeto na rin sa lahat ng mga kapamilya mo, sa lahat ng mga viewers mo, sa lahat ng mga sponsors, sa boyfriend mo. Ayan, yung mga ganun ba. So masabi ko lang, Shell, wag ka mag-alala, at sino ba kami na hindi kami marunong magpatawad sa iyo. Parehas naman lang tayo na tao, no? Parehas tayo nagkakamali. Pero believe din ako sa iyo dahil hindi ka nahiya magsabi, hindi ka nagblinag mo, at basta Shell, masabi ko lang, huwag kang magpadala sa tuloy-tuloy mo lang yung vlog mo. Sabi ko lang sa iyo, mag-vlog ka, kausapin mo ang mama, maintindihan ka nun, haba ng pasensya nun, mama, napakabait yan. Kahit anong, basta magsabi ka lang ng totoo. Doon kay Master James, basta i-vlog mo para makita ng mga tao na nagsisika, na yun, goods na yun para sa akin. Ayan, at maraming salamat pala kay Tita Rin na hanggang ngayon nandyan pa rin kay Michelle nagsuporta. Salute po, Tita Rin. Ayan, ganito lang yung vlog natin, guys, kasi mayroon pa tayong trabaho at mag-edit pa ako. Ayan, thank you very much sa lahat ng mga kamars natin. Sa lahat ng mga kamars natin na patuloy na sumuporta sa ating channel. Thank you very much, mga kamars. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe, mga bago nang nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng mga Sword family. Sa lahat po ng mga viewers ng Skyflex, thank you very much po, at maraming salamat po sa suporta sa aming lahat. At kahit man hindi man tayo mapasok sa challenge, mga kamars, hindi man tayo gagraduate, kasi sa tingin ko ako talaga ang pinakamahina, mga kamars, no? Nagpapasalamat pa rin ako sa inyong lahat, mga kamars. Ayan, thank you very much. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout kay Idol Jabber Sniper, kay Louie Kapanalig, Kuya Noli, sa top 1 natin, sa top 2 Kanoto, Boss Pablo, top 3 Kapanalig, top 4 natin si Kabugoy, top 5 Kabungot. Ayan, yung top 6 natin, sino man top 6?
Si Regundox. Yan, paring Frankie. Kamuning, Jokes MTV, Jeramel Perez. Ayan. At bye-bye, God bless. I love you all.